Magaling ka ba magkwenta? Kami ng nanay ko? Medyo. Every posting is a blessing. Naimbitahan kami ni Ma'am Belle dito sa Sheraton, Manila para itry yung buffet nila. S-Kitchen ang pangalan, isa pong karangalan ng maanyayahan. Special shoutout kay Miss Jolan at kay Pops Jayron for making this happen. Sina Pops Joshua at Miss Edselyn ang nag-assist sa amin. Habang nakaupo si Chiclet, kami ni Mama umikot saglit para tong lugar mapakiramdaman. Itong salad at sushi bar ang una naming pinintahan. Makakasiguro kang fresh ang lettuce nila dahil sa partnership ng Urban Greens at Sheraton, Manila. Sabi ni Chiclet, yan salmon sashimi, buttery. Yung isdang ginamit, magandang klase. Pero isa akong malaking talunan kasi hindi ko natikman. Ewan ko ba, pero sobrang pinaghandaan ko tong araw na to. Dahil sa anticipation siguro, naapektuhan yung appetite ko ng gusto. Susubukan ko iklaro, looking forward ako sa araw na to. Sabi ko pa, hindi ako magkakanin. Titikman lahat natin. Yung mga ganitong klaseng imbitasyon, dapat sulitin. Kaya sadyang katakataka na bigla akong nawalan ng gana. Tulad niyang mga kakanin, sabi ni Chiclet, pandiinan din. Sarap na sarap siya, pero ako, kahit isa, walang nakain. Di ko alam kung anong sumapi sa akin, pero noong mga oras na yan, kung ano yung dahilan, fini-figure out ko rin. Naisip ko lang din dahil Mother's Day dinner namin to, hindi naman ako ang bida dito. Sa pagitan naming dalawa, ang dapat na mas mag-enjoy, si Mama. Itong lamb biryani ang nakursunadahan ni Mama ng maigi. Isa pa niyang request yung beef brisket. Peppercorn sauce daw ang the best na ipares. Matapos kong pagsilbihan ng mahal na reyna, yun ang hudyat ko para humayo na. Okay itong calamares nila. Manamis-namis siya. Malambot. Hindi masakit sa panga. Yung soup, creamy talaga. Yung broccoli, lasang-lasa. Kung di ka mahilig sa gulay, baka makatulong to na mabago ang pananaw mo sa buhay. Oh boy, tenga ng baboy. Para sa taong mahilig dito, base sa panlasa ko, ito ang number 1 ko. Ang ganda ng taba, laman, balat ratio. Sinalat ko ring maigi kumango, pero ako'y bigo. Malambot yung laman, natutunaw yung balat at taba. Ang lutong ng tostadong parte, it's a party. Busog na si Mama, ako nauubos. Happy bata si boss. Yung baka malambot, postiso friendly, manamis-namis na malat-alat yung tostadong parte. Kung makarami ka man ito, hindi ka magsisisi. Itong itlog ng lamb biryani, makasalanan. May manipis na parang breading sa labas tapos yung loob. Tingnan mo naman, ang sarap niyan. Ganyan kalambot yung lamb ng biryaning yan. Personally, sa lahat ng mga lamb biryani na natikman, ito ang pangmalakasan. Yung itsura niya mukha siyang fiesta na sa plato ay pinagkasya. Tapos, nag-uumapaw yung lasa. Ikinuha ni Chiclet ng guava sorbet si Mama. Ang comment niya, hindi niya raw malasahan yung guava. Meron naman, nasa dulo nga lang. Para magkita kayo, kailangan namnamin mo. Kumuha na ako ng ice cream ko. Vanilla syempre. Kumuha na rin ako ng kape. Yung unang tasa, binigay ko sa mama ko. Yung pangalawa, pinanggawa ko ng affogato. O diba, panalo. Habang ako yung ibang dessert nilalantakan, tinanong ko si Chiclet kung yung lugar na to, worth it bang lapagan? For context, eto kasi ang presyohan. Base sa experience ni Chiclet dyan, sabi niya, sulit naman. Maniniwala ako sa kanya kasi mahilig ang pamilya niya na mag-buffet na pang-alta. Lahat ng nakain niya nung gabing yan, nasarapan siya. Kaya wala siyang masabi kundi puro magaganda. Pero kung magpapakatotoo ako, namamahalan ako sa presyo. Nandito nga yung pinakamasarap na lamb biryani at tenga ng baboy na natikman ko. Pero dahil ba dun, babalikan ko to? Honest answer, malabo. Maganda yung lugar, masarap yung pagkain, maayos yung serbisyo. Hindi lang praktikal para sa akin yung presyo. Ang tanong, irereko ko ba to? Oo naman. Lalo na kung kayo yung tipong mahilig sa buffet at may extra budget, pwedeng-pwede nyo silang subukan. Sa kalagitnaan ng kwentuhan, dun ko napagtanto yung pinakadahilan kung bakit bigla ako nawala sa wisyo. 27 years ago, taong 1997, una kaming nakatikim ni Mama ng lamb. Nung parehong taon, na-introduce ako sa mga focus group discussion. Ito yung tipong mag-iimbita sila ng mga tao, may pag-uusapan kayo, madalas mga produkto, tapos babayaran nila yung oras mo. May isang FGD ako na daluhan na 500 pesos worth of Rostan Supermarket GC ang ibinayad sa aming participants. Hindi ko sure kung uso na Sodexo ng mga panahon na yun. Doon na rin ako na-orient na pag gagamitin mo yung GC dapat saktuhan. Pag lumabis, babayaran mo yung sobra. Pag kulang naman, hindi ka susuklian. Kaya bago gamitin yung GC, pinuntahan ko muna yung sanggang dikit ni Mama, si Aling Ebeng. Nanghiram ako ng calculator sa kanila. Halos ganyan mismo yung pinahiram niya. Tapos, dali-dali kaming pumunta ni Mama sa Harrison Plaza. Bilang batang HP, alam ko na may Rustan Supermarket doon noon bago naging Shopwise yun. Pagkakuha ng cart, sinuyod namin yung lugar. Bago maglagay sa cart ng item, kinukompute muna namin. Maingat namin kinukwenta kasi hindi kakasya yung dala namin pera. Wala kami pambabayad kung sakaling sumobra. Tapos, may nakita kaming lamb meat sa isa sa mga freezer nila.
Nagdiskusyon pa kami ni Mama kung kukunin ba namin talaga. Napagdesisyonan na kumuha na isang balot tapos pumunta na kami sa counter. Naaalala ko na yung total nung pinamili kulang ng 4 o 6 na piso para mag-500. Tinanong ni Miss Cashier kung okay lang na hindi na ako suklian since alam ko yung kalakaran. Ang sabi ko, yes ma'am. Charet. Bali kinaldereta ni Mama yung karne. Binaon ko pa sa school at ipinagmalaki sa mga kaklase. Ang sabi ko, nagluto ng lamb si Mama eh. Na-excite sila, nakitikim. Ang kaso, mapanghi. Aminado si Mama na sumablay siya. Hindi pa raw kasi siya biyasa na magluto ng ganong klase ng karne. Hindi na umulit na magluto si Mama ng ganon matapos yung insidente. After 27 years, nakapag-lamb muli kami. Pero this time, primera klase. Sa totoo lang, natabunan na yung memory na yon. Maraming salamat S Kitchen dahil binalik mo ako ron. Ngayon, awa ng Diyos, hindi na ako kinakabahan. Kung sakaling yung mga pinamili, lalagpas ng 500. Kumpara sa pinanggalingan, medyo umalwan. Pero alam nyo kung ano ang biggest flex ko? Yung hindi ko na kailangan manghiram ng calculator para kwentahin kung magkano ang aabutin.